2 weeks po nagpasada po yan. Hindi po siya nagbigay ng boundary. Ang sabi niya po sa amin, hanggat hindi niyo binibigay yung binulog ko sa inyong pera, magpapasada ako, hindi ako magbibigay ng boundary sa inyo. Yun po ang sabi niya po. Ang galing niya po magsinungaling. Siya naman po nagsabi na ayaw na niya magpasada. Gusto niya ibalik yung pera. Dahil, Iiwan ko sa kanya, tatanungin ko kung anong problema. Ayaw naman niya magsabi. ano bang pinag-uusapan? Ano ba yung issue bago umabot dun sa punto na sabi niya ayaw na niya? Dahil nga po yung wala po siya natanggap, galit. Pag-payment po ng first day, nagbigay po ng chance uli yung sa DSWD na ihabol yung mga hindi naisama. Kung titingnan mo ba, parang more of inefficiency dun sa gobyerno. Yung hindi pag-aasikaso dun sa subsidiya, parang nadamay na lang kayo doon eh. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Kailan ka ba nagsimula dito sa pamamasahe mo bilang isang tricycle driver? December 24 po yun. Anong taon, sir? 24 po. December 2024 ka nagsimula. Tama ba? Opo. Tapos, itong tricycle na kinuha mo sa isang operator ay hulog boundary. Tama ba? Opo. So ngayon, sir, ito ay hulog boundary. Ilang taon to bago mabayaran? Yung matapos lang po yung 75,000 po. Matapos yung 75,000. Opo. So, ilang buwan na lang bago matapos itong tricycle na minamaneho mo? Ang sabi po ng operator, kwinintan niya, 4,000 na lang po yung balance ko. Magkano ba yung hulog mo? Ang inuhulog ko po sa tuwing linggo po 1,950 po So sabihin natin, may isang buwan na lang yung kailangan na bayaran. Tama ba? Opo. Anong naging problema? Bakit hindi kayo nagkasundo at bakit parang may nabasa din ako dito na parang gusto mo na ibalik itong tricycle dito sa may-ari at ayaw mo ng hulugan? Opo, kasi nagkausap na rin po kami niyan sa nag-message po sila, ibabalik niya lang po kasi hindi naman po yan magagamit ng private kasi pampasada po yan Nakapangalan po sa kanya yan Hindi, naintindihan ko naman yun, sir. Akala ko nakakapasada ka naman kahit nakapangalan sa iba. So ano pong naging problema natin? Bakit nyo po gusto ibalik? Binigyan po ako nila ng notice po na hindi na ako pwedeng mamasada po. Sino nagbigay sa'yo ng notice? Yung presidente at saka yung vice president sa akin, na notice po na hindi na ako... So parang tinatanggal ka na doon sa TODA. Tama ba? Opo. Anong dahilan daw? Bakit ka tinatanggal doon sa TODA? Yun nga po, yung napagtalunan namin po noon doon sa subsidy na yun, hindi po ako nakatanggap noon Pinagpipilitan po nila na nakatanggap daw ako. Okay. Doon po sa... So subsidy, paano sir nangyari? Nalaman mo na may distribution na ng subsidy tapos wala ka nakuha or nakapila ka, nalaman mo, wala yung pangalan mo sa listahan. Ano ba nangyari? Opo, pumila po ako doon tapos wala pong pangalan ko at saka wala po yung operator ko. Kaya linakad ko po. Ngayon, saan mo ito yung nilakad? Sa City Hall po, sa DSWD, sa PTRO, at saka sa Sangguniang Bayan po, tinanong ko po. Ano sabi nila? Kasalanan po daw ng presidente namin na hindi ako isinama doon sa listahan. Pati operator mo daw hindi isinama sa listahan. Opo, kasi Okay, ngayon nalaman mo na wala yung pangalan ninyo sa listahan, kino-ordinate mo sa iba't ibang ahensya, kinausap mo ba yung TODA president? hindi po ako niya kinausap nung pag-isin. Tinanong lang niya po ako kung anong nangyari. Pero kinausap mo ba siya ng as in formally? Sinabi mo, sir, may concern po ako gusto ilapit. Wala daw po yung pangalan namin ng operator ko doon sa mismong subsidy. Sabi niya, sikasuhin daw yung subsidy. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko na importante yung subsidy kasi maliit lang yun. Yung malaki po yung gusto kong makuha Isa na naman. Okay. So sir, yung naging issue is regarding dun sa pag-claim ng subsidy. Tama. Ngayon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, bintiin sa'yo at sa operator mo, kaya umabot sa punto na parang sinabi mo na ayaw mo na ituloy yung hulog boundary dahil hindi mo nga mababiyahe ng private kasi nga binigyan ka na ng notice ng TODA na hindi ka na pwede mamasada. Opo. Tama ba? So yun ang dahilan kaya bakit ayaw mo na din, gusto mo na ibalik yung tricycle. Opo. Tayo po naka-live ngayon sa IBC TV 13, CLTV 36 at ating YouTube at Facebook platforms. Ma'am, ano pong masasagot ng ating panig tungkol dito na kung saan hindi kayo ata nagkakaunawa ng inyong driver tungkol dito sa issue ng subsidiya? Ano bang sinabi niya regarding dito sa issue ng tricycle driver? Galit daw po siya dahil wala daw po siyang matanggap na 5K dahil una po, nilista po yung pangalan niya sa 2K dahil yun naman po yung unang lumabas po, yung 2K po yung ibibigay. Okay. Tapos sabi po ng president, sa panghuling araw na po, saka po siya sa kanya po pinasa yung papel. Okay. Kaya nilista po siya dun sa 2K. Ngayon may lumabas po na 5K ulit.
Okay. na matatanggap na naman po, may form na naman po na other form. Tapos Okay. tinanong po ng President na pag nalista na po yung pangalan sa 2K, hindi na po pwede dun sa 5K. Okay. Kaya po yun, hindi po nalista yung pangalan niya, naggaganyan na siya. Tapos yung last po, yung may natanggap na po, tapos tinanong po ng President kung pwede ba kasi dami daw nagko-complain na walang natanggap. Mayroon pa po kami isang bakante na linya kasi 3 po yung linya namin dyan. Gusto siyang kausapin ng Presidente, ayaw po niyang pakinggan yung Presidente, tinatawag po para mabigyan po sana siya, malista yung pangalan niya, ay makan siya, ayaw niya po. Na-inform ba siya regarding doon sa nangyaring problema kaya hindi siya naisama doon sa isang Opo, ibibigay? sinabi po ng President po yun. Anong sinabi ng driver? Doon sa 2K, sabi naman nila, pag nalista ko sa 2K, wala na daw sa 5K, ginanon niya. So ano to ma'am? Parang multiple na bigayan or isang beses na bigayan lang? Bali yung 2K po, hindi pa po binibigay, yung 5K lang po yung binigay nila. Okay. So, nabigay na yung 5. Itong 2, kung saan nakalista si sir, hindi pa. Hindi pa po. Okay. Kasi yung sa 5 po, dun sa Okay. linya po na namin yun, wala pong nakuha rin po yun. Okay. Bakante po yun. Okay. So, totoo po ma'am na wala pa siyang natatanggap. Tama po ba? Wala pa po. Sa sino ba ng asikaso ng listahan ng pangalan? Yung President po. Yung president. Ano daw yung naging proseso ng pagpapasa? Like, bininief ba si sir o yung finifill up mo pang 5K to ha? Or namili lang si president na o pang 2K, pang 5K? Ano ba yung naging problema? I think sinabihan naman po siya ng President po na pag nilista ka dito sa 2K, wala ka sa 5K. Okay. Tapos nung nagbigay na po sila ng 5K, marami nga pong complainant, yung President po, pumunta po siya yata doon ulit sa PTRO. Sabi Okay. niya kung pwede bang yung nalista sa 2K, kung pwede ba ulit ilista sa 5K. Tapos pumayag naman po sila. Kaya ililista po sana niya, kaso ayaw po niyang kausapin yung President. Nagkapan na po siya, galit-galit na po So, siya. bakit po nagkaroon ng problema na may mga iba nakalista sa 2K, may iba nakalista sa 5K? Ano yung naging problema? Or sadyang nauna kasi yung 5K, parang gusto lahat sumakay na dun sa 5? Hindi nauna po kasi yung 2K po na form. Okay. Nauna yung 2K na form bago dumating yung 5K na form. Pero yung una pong binigay po nila yung 5K. Kasi may nababanggit na binigyan na siya ng notice na parang hindi na ata siya pa pwede magbiyahe, mamasada. Ano pong naging problema dito? Bali yung 2 weeks, magto 2 weeks na po niyan po. Bali yung nag-chat-chat po kami niyan na nagalit po siya sa amin, na ibabalik na daw po namin yung pera. Sabi ko noon, bakit ibabalik yung pera? Sinabi niya rin po na ayaw na po niyang mamasada. Basta ang gusto niya po, ibalik po yung pera po na nahulog niya. Ano pong masasabi natin? Kasi nakausap ko naman yung operator nitong complainant namin. Ano po masasabi niyo regarding dito sa pagbibigay ng subsidiya at pagbibigay ng notice? Ano po mabibigay niyong panig sa amin? Sir, unang-una, aklaro ko muna po yung sa ayuda. Okay. Unang-una po, yung pagbibigay nila ng ayuda, yung una, yung binigay na form, yung galing sa aming congressman, yung ayuda sa AIX. Okay. Ito bang 2K ay Yung AX? 2K po yun sa AIX. Okay. Kasi po, lahat po ng tricycle na legal, may body number, tsaka may prangkisa, binigyan po ng aming congressman. Okay. Ngayon po, binigay po yung trabaho sa aming mga presidente at binigay yung listahan ng Public Regulatory Office ng gobyerno sa Angeles. Sila yung nagbigay sa amin kung ilan ang bilang ng mga legal na namamasada sa Angeles. Tapos, dinitribute po sa aming mga toda. Ngayon po, after a week, lumabas po yung pagbibigay ng ayuda, yung tigta 5K. So yung 5K na subsidy, this is gas subsidy. Anong departamento galing? DSWD? Galing po ito ang nag-handle po dito, yung local government namin, yung mayor. Yes, pero sinong national agency ang nagbaba? DSWD. DSWD po. So from DSWD, ibinaba dun sa mayor ninyo, then from mayor, ibinaba dun sa mga toda. Tama ba? Opo. Ngayon po, ang sabi ng DSWD, pag nakakuha ka na sa 2K dahil DSWD yung AIX, hindi ka na qualify dun sa 5K kasi isa lang dapat ang makukuha mo. Ngayon, sir, anong petsa po na una itong 2K? Before Holy Week. Tapos, after a week yun, nagbigay yung sa 5K. Siyempre po, naipasok na sa 2K yung ibang mga driver, hindi na pwedeng pasok sa 5K. Yun ang sabi. Tapos, nung naipasok na po yung mga papel dun sa 5K, bigla-bigla, sinabi po ng DSWD, kahit daw po may pasok na sa 2K, pwede dahil
iba naman po daw yung kahit na DSWD, pwede kang mag-upgrade dun sa ICE. Ano po yung naging problema natin dito sa driver na si Boy? Kung sabi nyo naman na from 2K, pwede naman pala ipasok from 5K, may initial instruction na hindi pwede, pero ngayon nagbago. So, ano po sir yung ginawa natin para dito sa ating driver na si Boy? Kinuha bang pangalan dito kay Boy para may ipasok siya dito sa 5 kung sakaling... Ganito nga po, after ng payment po ng first day, nagbigay po ng chance uli yung sa DSWD na ihabol yung mga hindi naisama. Okay. Ngayon po, tinawagan po namin yung lahat ng presidente kasi may mga slot pa naman sila eh. Doon nga po pumasok yung yung nagrereklamo ngayon. Tinawagan ng presidente dahil nga may slot pa sila para pumunta doon sa PTRO, sa Okay. Public Regulatory, mag-submit ng dokumento para maiabol sila sa second payment ng 5K. Okay. Eh, ang naging problema po, ayaw daw po atang pumunta doon dahil hindi ko po alam kung ano yung naging internal nila. Ang sabi sa akin ng presidente, hindi nagamit yung slot nila. Yung slot niya, dahil ayaw niya pumunta, naging bakante yung slot. Kaya po yan, sabi ng presidente sa akin, sabi ko, kung ayaw niya pumunta, wala tayong magagawa kasi... Sige ayaw sir, magpirma. tanungin ko lang din itong si Boy kasi may sinasabi kayo na ayaw niya pumunta dun sa bigayan. Kasi ako naman, iniimbestigan ko kung ano ba nangyari kasi parang minor issue na lang yun doon sa pagbabalik, epekto na lang yun. Yung ugat talaga yung kung ano yung kinagalit niya regarding dito. Kaya gusto kong malaman. Tama ba ang sinasabi nitong Federation President na hindi ka pumunta? Oh, bumalik po ako, naghintay po. Tapos sabi nila, pagbalik ko, sabi nila, hindi daw ako pumunta. Sabi ko, linakad ko yan, pumunta ako na pumunta. Sinasabi mo na bumabalik-balik ka doon sa tanggapan ng, anong tanggapan to? PTRO po. Ngayon, yung nangyari dito sa mismong pagbalik-balik mo, di sir, parang nakikita ko, hindi naman problema ng operator mo. Bakit mo ibinabalik or parang ipinapataw yung problema doon sa operator mo na ayaw mo na ibigay yung tricycle at nagkaroon pa kayo ng problema? Kasi po sinasabihan nila akong traidor eh. Sabi ko, hindi man ako nakakuha niyan. Binabalik-balik nila, kaya daw ako hindi nakikipag-usap kasi traidor daw ako. May balak daw akong traidorin sila. Paanong traidorin sila? Sabi ko, wala akong balak mag-traidor. Tanungin nyo ka ako yung gobyerno. Pinipilit nyo ka ako na nakakuha ako niyan. May binabanggit daw si Sir Boy na parang inaakusahan nyo daw siya na trinaidor daw. Ganon. Ang galing niya po magsinungaling. Siya naman po yung unang click, siya naman po yung unang nagsabi na ayaw na niya magpasada. Gusto niya ibalik yung pera. Dahil? Iiwan ko sa kanya, tatanungin ko kung anong problema, ayaw naman niya magsabi. Ano bang pinag-uusapan? Ano ba yung issue bago umabot dun sa punto na sabi niya ayaw na niya? Dahil nga po yung wala po siya natanggap, galit. So, parang sinasabi, galit siya sa inyo, ganun ba? Oo, parang ayaw na niya magpasada, ganun. So, ang sa inyo ma'am, parang tinatanggal nyo na siya as driver din. Opo, ayaw ko na po. Kasi So, kung para tatanggalin nyo sabi po ma'am as siya, pangit po driver, naman ano po pinagsasabi mangyayaring... sa akin. paano po ni sir mababayaran ng tricycle niya? Imbis na inayos nyo na lang, pinag-usapan nyo na lang. Kasi Gusto nga ang po sana usapan namin nyo... kapag-usapan, tinatawagan po namin siya, ayaw niya po. Kasi ma'am, di ba yung usapan nyo pala ay tao dito na parang hulog boundary siya. So paano niya po Yes. mababayaran yung huling mga buwan ng motor eh? Mabuti sana kung pinagpatuloy niyo na lang siya na mamasada hanggang sa matapos. Pag natapos, batche ka na. Sa'yo na yan. Bahala ka Siya na dyan sa po- tricycle. Sir, sana po mismo yung nagsabi po na ayaw niya na pong magpasada. Tsaka 2 weeks po nagpasada po yan. Hindi po siya nagbigay ng boundary. Ang sabi niya po sa amin, hanggat hindi niyo binibigay yung binulog ko sa inyong pera, magpapasada ako, hindi ako magbibigay ng boundary sa inyo. Yun Nako. po ang sabi niya po. Boy, nandiyan ka ba? Totoo ba yon? Ang usapan po natin noon, sa barangay magbibigay kayo ng babalik nyo yung... Hindi, boy. Sagutin mo lang yung sinasabi ni Maylin. Totoo ba na hinold mo yung hulog boundary mo? Gawa ng nagkaroon kayo ng issue? Totoo ba yon? Nag-usap na po kasi kami noon eh. Sabi niya, ibibigay na daw nila sa barangay yung pera na nahulog po doon sa trike eh. Ay, hindi na po ako nagpasada doon. Pero nagpapasada pa rin ako kasi hindi pa sila tumupad sa usapan. Kasi sabi nila, alanganin yung kasi gabi na, bukas na lang. Tapos kinabukasan, iba na naman yung kwento. Hindi. So, totoo sir na parang hindi mo nga ibinigay yung hulog boundary. Hindi na po ako nag-boundary noon kasi napag-usapan na namin na ibalik na lang yung para wala tayong samahan ng loob. Dinat lang po yun ng asawa ko para makausap po siyang mabuti dun sa barangay kasi wala na pong paraan para makausap po siya. Pagtatawagan po, hindi niya naman po sasagutin. Gusto po ng asawa ko, pumunta siya ng barangay para dun po mapag-usapan. Ikaso, yung barangay po, kinakwan po nila yung chat namin na ibibigay daw namin yung pera. Ganun po yung panang barangay. Ma'am, may problema Sabi tayo nila, dyan. nagsinungaling kayo, mga Di ba, ganun. ma'am, may problema tayo dyan. Kasi even if let's say it's just via text,
parang may pinangahawakan tuloy si sir na may sinabi kayo kahit man sabihin natin na ginagawa nyo lang para makausap siya. Di ba kasi po hindi ba? naman po siya makakausap pag sabihin mo pong hindi mo po ibibigay yung pera. Hindi, yes, I Hindi do po siya understand, pupunta ng ma'am, barangay pero po. pwede nyo na lang sana sabihin, for example, play safe answer, na sir, usap tayo sa barangay regarding yan para magkaroon ng linawan. Mahirap na magsalita ng dito sa text-text lang. Ayaw niya po yan kahit tanungin niyo yan, hindi po yan papayag. Sabi po ng Korte Suprema, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, sa lahat ng suliranin, may maituturing na suliranin sa batas o suliranin sa mga pangyayari. Ang pangunahing rekurso, ang pangunahing dapat pong isinasaalang-alang na gagawin ay ang pag-uusap ng mahinahon. At kung ito po'y nag-umpisa sa barangay, dapat po ibalik sa barangay at doon ang pag-usapan. Kasi yung pong barangay sa ilalim ng Republic Act 7160, yung Local Government Code of 1991, ang binibigyan po ng pangunahing pangkarapatan na pagharapin ng mga partido kahit pa po kasama sa barangay yung isa sa mga partido upang magkaliwanagan at magkaroon ng kasunduan. Okay. Ganun po yun, Ginoong Carl Tulfo. Okay. So, attorney, your recommendation, magpunta sila sa barangay, kahit papano, wag na nilang isipin kung ano man yung pinag-awayan nila noon, parang basically full reset ang pag-upo nila dito sa barangay para klaro at meron talagang tatayuan ng kanilang usapan. Tama ba, attorney? Tama po kayo, Ginoong Carl Tulfo, at yun naman po yung itinatakda ng batas eh. Yan po yung tinatawag ng batas ngayon na alternative dispute resolution, at ito po sinasaalang-alang isinusulong ng Korte Suprema sa pamamagitan ng mediation and conciliation, first at the barangay level, and second, pagka po nagkatuluyan, pag-uusapin pa rin po sila sa harap ng hukuman. So, makakabuti po magkaroon na ulit ng pag-uusap. Tama po kayo, ang terminolohiya po nyo, reset. Magkaroon ng panibagong pag-uusap at wag nang iisipin yung mga nakaraan upang makahanap po ng solusyon. Ginoong Carl Tulfo. Balikan ko lang din tong si Federation President. Kausapin ko si Mario. Nandiyan ka ba, sir? Opo. Yeah. Sir Mario, tapos na ba yung bigayan ng fuel subsidy natin dyan? Tapos na po yung sa fuel subsidy, sir. Okay. So, tapos na. So, Hindi, pero po yung sa ICE, hindi pa po sila inabutan. Okay. Naka-schedule pa po. okay. Sige, ganito na lang, sir, no? If there's any way na makatulong ka na lang, if magkasundo itong dalawang panig regarding dyan sa kanyang pagkuha ng subsidiya. So, yun na lang siguro, sir, if you could assist in that part bilang isang president ng Federation of Tricycle Operators and Drivers Association dyan sa lugar ninyo. Kasi baka makatulong kayo kung kayo na sir ang mismong humawak dito at para makatulong at ma-endorse din dun sa mga tanggapan or gobyerno para magkaroon ng maayos na proseso, para wala nang back and forth, wala nang away-away pa, wala nang hindi na pagkakaintindihan or samaan ng loob. Ganun na lang, sir, siguro kung pwede kayong mamagitan dito. Kaya ba yun, Sir Mario? Sige po. Okay lang po naman ako kung mag-uusap sila. Willing naman po akong makisama sa usapan nila. Kung ano yung may tutulong ko sa kanila. Alright. Sige, Sir Mario, with that said, asahan po namin yan. Maraming salamat po sa inyo. Sige po. Thank you rin po. Thank you. Okay, thank you. Ma'am Maylin, ganito, no? Siguro para sa akin, kung po pwede, parang i-reset natin ang inyong usapan. Yung mga nangyaring hindi maayos sa pag-uusap noon, isantabi na lang natin, upo na lang kayo dun sa barangay at mag-usap na kayo na maayos. Okay? Kasi may binabanggit kayong intention na hindi talaga kayo sincero dun sa inyong sinasabi. Tapos dun sa isa naman, may binabanggit na pinangahawakan niya naman ito. So talagang hindi talaga magkakasundo. So sa akin, ma'am, sana naman bago umabot sa punto na tanggalan siya ng kanyang karapatan na mamasada dun sa motor na hindi pa niya fully nabayad, mas maganda siguro, ma'am, mag-usap kayo ulit dun sa barangay. Hindi pa naman talaga nangyayari dun sa barangay. Actually, kakausapin din namin yung barangay. Willing ba kayo, ma'am, na maging bukas ang inyong isipan, isang tabi man ng emosyon, ang galit, para sa maayos na solusyon dito sa inyong problema, ma'am? Kung makakausap mo ng maayos yung tao na yan, Yes, sa ma'am. akin, Ako nang bahalang kakausap kay Boy. Basta, ang sa akin, makikibalita din ako sa barangay, tatawagan ko din mamaya ang barangay, mag-usap na lang kayo doon. Okay? Kasi hindi naman maganda dito. Mangyayari dito, ma'am, yung isa, mawawalan ng hanap buhay. Kayo naman, on that aspect, mawawalan naman din kayo ng driver, parang matetenga kayo. So, kung kaya sana, pag-usapan pa. Siguro, ma'am, pag-usapan na lang sa barangay. Yun na lang, ma'am, ang sa aking mabibigay ko na advice. Kasi I do understand yung naging problema. Pero kung titignan mo, ma'am, parang more of inefficiency dun sa gobyerno. Yung hindi pag-aasikaso dun sa subsidiya, parang nadamay na lang kayo doon eh.
'Di ba? Ngayon po, gagawa po ako ng sulat para doon sa terminal na hanggang pag natapos niya po yung hulog, magpapasada po siya. Okay. Kasi hindi po siya pwedeng magpasada sa terminal hanggat hindi po ako Yes, gumagawa ng sulat yes, po. tama. Kaya nga ma'am, yun ang aking pakiusap din sa inyo. At sana naman din, mayroon kayong representante na haharap din sa barangay para mapag-usapan yun. Okay, ma'am? Yung president na lang din po ng TODA. Kasi yun po yung kausap namin kasi yung kapatid ko po busy po dyan. Okay, sige ma'am, kung ano man ang inyong usapan dyan, sana naman magkaroon ng maayos sa pag-uusap kasama dito si Boy. Boy, okay ba yun? Mas pabor ba yun sa'yo? Kasi para sa akin, nakakita ko mas pabor yun kasi babalik yung pera eh. Kasi para magkakaroon pa kayo ng abay-away dyan eh. Imbis na tapusin mo na lang yung motor, tapos ang mangyari, applyin mo na ng sarili mong prangkisa. Babawiin yung kanyang sulat, papatapusin muna ang bayad sa'yo ng motor, then sa kanya kukunin yung kanyang prangkisa, then bahala ka kung anong gusto mong gawin sa prangkisa mo. Okay? 4,000 na lang po yun eh. Yes, ikaw naman bahala. Sabi, kinausap ko na din si President ng Federation na tulungan ka na lang sa pag-process ng kung ano pang pwede mong pasukan na benepisyo. Kung IX ba yan o bahala na siya dyan, tulungan ka na lang mismong Federation President na. Okay? Okay, sir. Okay, sir. So, okay. Maraming salamat sa inyong dalawa, Maylin at sa'yo, Boy. Maraming salamat sa inyong dalawa. Okay, Attorney Batas, final say. Ano po masasabi niyo regarding dito sa napag-usapan? Medyo mahaba lang. May higit isang oras ang ating usapan. But at least nagkasundo ang dalawang panig. Maraming salamat po. Actually po, yung maganda dito sa Pambansang Sumpungan, Bitag Help Desk. Kasi po, talagang nakikita po yung kalutasan at yun po yung may pagmamalaki ng mga nagpupunta rito dahil hinahanap ang kalutasan, binibigyan ng pakikinig sa lahat at pagkatapos may solusyon na nanggagaling po dito. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang araw po. Thank you, Attorney. Lahat ng mga reklamo, sumbong at hiniing, pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.